Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author motor ng Biblites Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabayan ng kaliwan ng banal na Santa Maria, ay ating po ay binabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay Celebrate Christ born in concerning peace and in spiritual salvation. Yan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe ito. Ang mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos mula po sa bagong lipan ng mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus. Muli, advance Merry Christmas sa inyo lahat at Happy New Year. Ngayon ay ayon po dito sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 1, talatang 35 hanggang 38. Ito po ang mensahe. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y pangangalanan mong Jesus. Siya magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibinigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Sumagot si Maria, "Paano mangyayari ito ngayong ako'y dalaga?" Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawagin anak ng Diyos. Ako'y alipin ng Panginoon, mangyayari sa akin ng iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 2, talatang 8 hanggang 14. Ito po ang mensahe. Sa luping ding iyon ay may pastol na nasa parang, nagpupuyat at nagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaliwanagan, nakaliningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabat." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking buo ng kalangitan at nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos at kaitaasan, sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Patuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 14, talatang 13 hanggang 14. Ito po ang mensahe. "At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko." Ito po ang mensahe sa salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating banal na Panginoon Kristo dito sa ipinahayag niya sa mabuting balita niya. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at banal na Espiritu Santo, gayon din ang ating banal na Santa Maria. Yan. Ngayon naman po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po doon sa tema na Celebrate Christ born in concerning peace and spiritual salvation. Yan. Na ito ay yung pagdiriwang ng Kapaskuhan nito. So ito ay nais na ipabatid sa atin ng banal na Panginoon Diyos na ating ipagdiwang yung kapanganakan ng ating banal na Panginoon Kristo sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kapayapaan at spiritual na salvation na nais ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Na kung saan ay nais niya na kagaya ng nais niya sa lahat. Nais niya na tayo ay magkaroon ng kapayapaan mula doon sa pagsugo niya doon sa mga anghel. Ay ito ay nagsabi sila na kapayapaan para sa kinalulugdan ng banal na Panginoon Diyos. Yeah. At aside from that, syempre ang ginawa ng ating banal na Panginoon Kristo,
sinugo siya para magkaroon ng kapayapaan ng mundo at ah, yan ang nais ng banal na Panginoon Diyos na ating palaganapin mula dito sa mabuting balita na tayo ay magpalaganap ng kapayapaan at yung salvation na nais ng ating banal na Panginoon Diyos na doon sa ibinalita ng mga anghel doon sa mga farmers ay o doon sa mga pastol ay ang Panginoon Kristo yung tagapagligtas ng sangkatauhan. So ngayon ay at mula nga dito sa mabuting balita na kanyang isinagawa para tayo ay magpagkalooban ng kaligtasan ng banal na Panginoon Diyos, palaganapin ito natin ang kaligtasang spiritual ating lahat o sa pamamagitan mula sa pagdiriwang ng Kapaskuhang ito ay palaganapin natin yung spiritual salvation na nais ng ating banal na Panginoon Diyos para sa ating lahat. Kaya pagbibigay ng kapayapaan at spiritual salvation, yan yung ating pagsaluhan ngayong Kapasko. At yan naman ay hindi lamang tayo nagsasalo-salo sa handaan sa pagkain, kundi syempre yung pagpapalaganap ng pag-ibig ng banal na Panginoon Diyos, partikular diyan ay ang kapayapaan, pagpapalaganap ng kapayapaan. Syempre, Kapaskuhan ay nagdudulot ng kapayapaan, pagmamahal sa isa't isa, at ating isadiwa o ating isadiwa yung spiritual salvation na nais na banal na Panginoon Diyos sa atin. Hindi lang basta tayo yung diwa ng pag-ibig ay ipadama natin sa pamamagitan na ito ay may sa pamamagitan na ipakita natin yung spiritual salvation. So, ipalaganap natin yung mabuting balita upang maunawaan ang spiritual salvation ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng diwa ng pag-ibig o yung tayo ay ang salvations na dapat ipadama natin na ito ay yung ating ginagawang diwa ng pag-ibig sa Kapaskuhan na ating isinasabuhay sa pang-araw-araw ay dito natin nagkakaroon tayo ng spiritual salvation sa pamamagitan ng mabubuting mga gawa. At yung mabubuting mga gawa nga yan ay nababatay doon sa mabuting balita. Kaya dapat ganyan natin i-celebrate yan na may mapakita natin ang spiritual salvation. Hindi lang basta nagsalo-salo doon sa pagkain o sa pamamagitan ng hindi lang basta nagbigay ng regalo, kundi maipakita natin na ang mabuting mga gawa mula nga dyan sa pag-ibig niya na ito ay mayroong kakibat na spiritual salvation. Ang ating ginagawang mabubuti na tayo ay may kaligtasan ng spiritual at ang Panginoon Kristo ay tagapagligtas natin. Ito ay naging siya ay sinugo para mapatawad tayo sa pagkakasala at akayin tayo sa mabuting pamumuhay at pananampalataya sa banal na Panginoon. So, kaya dapat pagsaluhan natin ito na patingkarin natin yung nais ng banal na Panginoon Diyos na spiritual salvation. Nais ng ating banal na Panginoon Diyos na pagsaluhan natin ang darating na Kapaskuhan o yun ngang kaarawan ng ating banal na Panginoon si Kristo, yung pagsilang niya sa pamamagitan nga noong pagpapakita o pagpapalaganap ng spiritual salvations at akibat dito syempre yung kapayapaan kung saan ay usually ang pagdiriwang ng Kapaskuhan ay pagpapalaganap syempre ng pag-ibig ng ating banal na Panginoon Diyos at ng ating banal na Panginoon Yesu Kristo. So particular dito ay yung palaganapin natin ang kapayapaan at yung diwa ng spiritual salvation. Yan. Yung pagmamahal natin through the spiritual salvation. So yan. Sa pamamagitan na yung sinasabi natin na hindi nga lamang sa pamamagitan nung naghahandaan tayo, nagsasalo-salo doon, nagbibigay ng regalo. Kung saan, ipakita natin sa pamamagitan ng ating malasakit yung spiritual salvations na nais natin na magkaroon ng kaligtasan ang bawat isa kagaya ng ginawa ng banal na Panginoon Kristo o pagpapalaya mula doon sa ating mga pagkakasala at mula diyan sa kamay ng mga demonyo ang bawat isa. Kaya tayo ay magpakita ng concern. Yan, yung pagpapalaganap na yan ng kapayapaan at spiritual salvation.
dapat nating gawin sa tuwing Kapaskuhan. So maraming para natin maipalaganap ang spiritual salvation o maipadama natin ito sa bawat isa mula dito sa mabubuting gawain na dapat natin gawin o pagsasabuhay ng mabuting balita na maipakita natin sa kapwa-tao kung ano ba yung ibig sabihin nung pagmamahala natin sa isa't isa, ano ba ang ibig sabihin ng mabuting pamumuhay. Ito ay ito ang Panginoon sa Kristo ay isinugo para sa ating kaligtasang spiritual, mabuting pamumuhay sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay. Kaya dapat ating mapagsalungan yan, yung spiritual salvation yan dito sa kaarawan ng ating Panginoon. Muli, sana ay nagabayan na naman kayo ng Bible Life Promotion sa inyong spiritual na pamumuhay at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual sa ating pamubahagi ng mabuting balita o pag-iibanghelyo. At sana'y naunawaan niyo ang ating pagbabahagi ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos o kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa mabuting balita. At tayo ay patuloy na nanampalataya ng paggabay ng ating banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan, ng kanyang pagmimilagro o ng kanyang paggabay ng kaliwanagan at pagmimilagro, aparisyon. At hindi lamang yun, iba't iba niyang paggabay sa atin mula sa pagprotekta at samahan tayo sa pananampalataya natin sa banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoon sa Kristo at tayo ay samahan sa ating sa pagpapala ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. At higit sa lahat ay isabuhay ang mabuting balita. Yan, isabuhay ang mabuting balita upang tayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual. Magpasalamat tayo sa gabay ng banal na Santa Maria sa pagsinamahan tayo isabuhay ang mga bagay. Yan. Kayman ay maraming pagpapala ang ating banal na Panginoon Diyos sa iba't ibang bagay sa paggabay niya sa atin sa ating pamumuhay na ito. But higit sa lahat, itong mabuting balita o kung paano tayo mamumuhay, ito yung dapat nating isagawa sa pananampalataya sa Panginoon Diyos para tayo ay magkaroon ng malaking pag-asa ng kaligtasang Kristo. Bagamat tayo ay, syempre tayo sinasamahan niya mula dito sa mabuting balita at iba't ibang mga pagpapala ng ating banal na Panginoon. So yun, at doon sa bawat mga reliyon tayo patuloy na magkaisa sa interfaith unity. Ayan. Tayo ay mag-unawa ng ating mga reliyon at unawain natin ang ating mga paniniwala at hindi tayo nagkakaroon ng sigalutan, nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan na uwi sa tigmaan at karahasan. Bagkus ay mag-unawan tayo, magpairal ng pagkakaisa, kapayapaan, pagtutulungan at mabubuting aral ng ating mga reliyon. At mahikayat natin ang lahat ng tao, ang mga bawat mga bansa. Ayan. Individual, family, everybody, at sa kapayapaan at pagkakaisa. Ayan. At doon naman sa CBCP and Vatican Church kayo ay patuloy ay kayo patuloy na maliwanagan ni Banal na Santa Maria, patuloy niyong pagbuklurin ang sangatawan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula sa bansang Pilipinas at mahikayat ang lahat sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Sa ating munting kakayanan ay patuloy tayong dumadalangin ng gabay ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo, patuloy na pagabayan tayo sa Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan, milagro at iba-iba niya pagpapala sa atin sa ating pag-ibanghelyo at pagbabahagi ng mabuting balita, lalong-lalo na sa paggabay natin sa kapamanan. Tayo gabayan ng Banal na Panginoon Diyos ng lubos ng kanyang kapangyarihan at iba yung paggabay sa mga kapamalaan mula sa kapamalaan ng bansang Pilipinas. At ang lahat ay mapagbuklod sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At ang mga pamalaan ay
magabayan sa mabuting pamamahala. At muli doon sa mga kapamalaan, kayo ay maliwanagan ni Banal Santa Maria at kayo ay mamahala ng mabuti. Tugunin niyo yung karapatang mantao at magpahiral kayo ng patas to. Sa gayon, yung bawat mamamayan ay makikinabang sa inyong mabuting pamamahala, pagpapahiral ng patas ng hustisya at karapatang mantao. Higit sa lahat, makapananampalataya sila ng maunlad, magaan, ayon sa karapatan. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.